Ngayon po ay Biyernes, pagkakataon po upang patunayan sa inyo yung mga napagaling sa pamamagitan po ni Dr. Robin B. Navarro. Yung tinatawag nating alias Bulalo. Ano po? Kung ano man ang pamamaraan ng kanyang pagkakamutan, legal po yan. Kasi tunay na doktor. He's a doctor of medicine, mga kaibigan. Ngayon, siya po yung interview natin, pero hindi ko natin may singit-singit yung mga gusto magpatotoo na kanilang napagaling. Binibigyan ko ng pagkakataon ng isang separate na pagkakataon na sinisingit natin sa ating palatuntunan. Patuloy yung Biyernes, ayan, bago tayo magpatuloy sa ating normal na programa, pagkakalog muna natin ito. Ang isa sa kanyang mga napagaling ay isang 71 years old. Kaya kayo, kung may edad na kayo, sa palagay ninyo, huwag kayo mawala ng pag-asa. Ang ika nga ay, una sa Diyos, pangalawa ay sa tao. Yung pangalawang sa tao, mga kaibigan, no? Diyos sa taong may dala na ng sakit. Ayan. Okay? Alright. Sinabi rin naman ng Diyos na kung kayo merong karamdaman, ay lumapit kayo sa manggagamot. Ang katunayan yan, ang Panginoon Diyos ang lumikha at nagbigay ng propesyon sa isang tao. Kanya-kanya tayong katangian At yung mga ibang taong pinili niya, nabigyan ng propesyon, yung mga nagiging doktor. Di ba? Kaya, doon nga po sa kanyang sa Ebanghelyo, mga kaibigan, ang sumulat, isa sa mga sumulat doon ay doktor. Alam niyo kung sino? Si San Lucas, mga kaibigan. Kaya nga tayo may St. Luke's, di ba? Hospital, di ba? Si San Lucas po doktor po yun. Yan. Okay. Dito naman po sa atin, meron tayong Dr. Robin B. Padilla. Padilla. Robin Padilla. Dr. Robin Navarro. Pamira naman, walang yan. Basta nakastili ko lang delikado ito, Pagka nakatingin sa akin, hindi ko malaw sila patataligurin sa dalawa nakatingin dito, magkaiba ng amoy. Yung isa yung amoy na hawala. Yan. Si Dr. Robin B. Navarro, alias Dr. Bulalo, ang kanyang pasyenteng napagaling, isang 71 years old. Ang sakit, breast cancer, stage 2. At saka gastritis. Gastritis. Mukhang hindi ko yata ito. Breast cancer alam ko yan, stage 2, no? Yung gastritis, amoy. Ano ba ibig sabihin ng gastritis? Mahal po gasolina po ngayon. Patay na. Bumalik ka na uli, Ro. Sabi mo kay Doc, hanggang hindi pa ako nag-interview, huwag mo na makikinig, ha? Napakinggan kaya yun? Mali. Oo. Nakapunto si Jeps doon. Sa lalaki ni Jeps, ang banda ka. Ang naman din yan. Oo. Sisip-sip yan doon. Bira ka, sumanda ka, susumbong ka niya kay Dr. Robin Navarro. Sige, Moy. Mas malakas po ako doon. Mahal po ako nun. Ganon? Opo. At saka nino? Ni Dr. Alex po. Ni lahat na... Sino kakapili, Jobs? Ha? Sino kakapili ito? Kambing po. Lumayo ka dyan.
Galing kita dyan. Nasa break ako na. Tingnan po piso ba ito? Mga kaibigan, 71 years old, breast cancer, stage 2, at saka gastritis. Noong February po na ito, 2011 na, nung gamot sila. Si Aling Eugenia Gatpandan. Aling Eugenia Gatpandan. Aling Eugenia, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ayun. Parang kayo hindi 71 yan, ha? Ilan taon na ho ba kayo? Magsa-72 pa ho. Ayun nga, siya sabi ko, parang hindi kayo 71 yan. Tingin ko siya 72. Magsa-72 na pala. 72 na ho, magsa-73 pa. 72 ho noong December. Magsa-73 pa. Oo. Saan ho kayo? Saan ho kayo, Aling Sa Cavite ho. Sa Cavite. Pero sa Laguna ho kami nakatira. Teka. Isa-isayin natin, no? Kasi, paano kayo napunta ng Cavite? Sa Cavite po ako ipinanganak. Ayun. Pero sa Laguna po kami nakatira. Ilan taong kayong nasa Cavite? Dito po kami pinanganak sa Cavite, pero nagkaasawa po ako. Doon kami tumira sa Laguna. Teka, saan ho yung nag-iasawa nyo? Ay, narito rin ho sa nagtrabaho doon sa Meralco sa Laguna. Kaya, sumama na kayo. Saan ho sa Laguna kayo? Santa Rosa po. Santa Rosa? Oo, magaganda bahay dyan. Kayo bang may bahay na katabi ng bahay ni Pacquiao? Malayo po sa amin, Binyang po yun kami, Santa Rosa. Binyang ba yung kayo, no? Kala ko Santa Rosa. Anyway. Alam nyo rin niya, ang diagnose sa inyo ay meron kayong breast cancer. Ano? At ito ay stage 2 raw po. Opo. Pwede mo bang mapaliwanag sa amin? Paano kayo nagkaroon ng breast cancer? Ako po ay palaging nagpapacheck up sa OB-GYN. Meron pong napapa. Kung 71 years old ho kayo, Opo. kailan nyo nalaman na may breast cancer kayo? Bali 2003 po. 2003? Opo. 2012 na ngayon, ha? Opo. Ito taon na? Bali, 10 na taon. Siyam na taon na taguin ninyo yung breast cancer na yan? 10 na taon po na nangyari na gumaling na. Magaling na ho. Pero hindi. Nakalagay dito, Gilmatit. February ng 2011, ha? Opo, nung magpagamot ako kay Dr. Ruben Navarro, 2011. 2011. Di nanganguluhan ng 2000... kaya ano yun sabi niya? 2003. Noong 2003, Opo. hanggang sa 2010, ganun na natin, no? May sakit kayo noon. Noon po ay maliit pa yun. Nung lumaki, saka kayo nagpunta kay Dr. Robin Navarro, ganun ba yun? Di noong ma-diagnose po ay yung, stage 2. Hindi, ganito po. Ang gusto ko lang malaman, mula nung malaman ninyo na meron kayong may bukol, ganito, ganyan, no? Yung panahon yun, ano ang mga sumunod na mga pangyayari? Bago dumating ang 2011 at napunta kayo kay Dr. Navarro, ano po muna ang nangyari? Nagpapit kayo doon, sabi sa inyo, sige po. Ako po ay naoperahan noong 2003. Saan kayo naoperahan? Sa hospital sa... Hindi, sa breast, no? Sa breast. Breast. Opo, sige po.
And then, So, nung maoperahan ako, may nararamdaman pa rin ako sa aking katawan. Kaya nagpunta po kami Dr. Navarro. hindi ho. Sandali ho. 2011 ho kayo kay Dr. Navarro. 2003 ho nang na-operahan kayo. Paano nga nakapunta? Inuha ako yung sunod-sunod. Yung turn of events ang ibig malaman. Oo. Noon mo, naoperahan. Pagka sinabi niyong meron kayo breast cancer, na-diagnose kayo, stage 2, tapos gusto yung madalin. Punta kayo kay Dr. Navarro. O, dito pa sa tayo. Ngayon, para sa kapahanan ng ibang tagapakinig, para ho naman maging aral, na may nararamdaman na pala, lalo sa kababaihan. Dahil yung breast cancer po, hindi ho namimili ng edad yan, po. Basta't meron kang dede, lalaki nga, meron din Pero nung pumunta po ako kay Dr. Navarro, ay ginamot po ako, ay nawala ho po yung mga nararamdaman ko. Teka mo na, hindi tapos na tayo. Tapos na ho tayo pagkagay niya. Ang gusto ko malaman kasi, ano ho yung mga pinagdaanan nyo mula sa 2003. Hindi naman ika nga pagbabalikan ninyong day-to-day, ganun. Hindi ho naman. Hindi mo kukumunto. Hindi naman impeachment. Yung mga natatandaan lang ho ninyo. Ako kayo punta kay Dr. Navarro, yung natatandaan nyo. Ako ay nagpakasyon doon sa anak ko na taga Pangasinan. Tapos isinama po ako doon kay Dr. Navarro sa Dagupan. Tapos talaga namang gustong-gusto. Teka, kasi ito rin niya. Sige po. Tapos ako ay ginamot ni Dr. Navarro. At buhat po noon ay nawala yung mga nararamdaman ko sa katawan ko. Buhat po noon ako maoperahan na. At pinainom po ako ng mga gamot na kanyang yung balancing at pinakain po ako ng mga itlog at buwelo at yung mga gamot na kanilang binigay sa akin. At sumunod po ako at isang taon po kaming nagbabalik-balik. Ngayon po ay lumaling na. Wala na po akong nararamdaman. At ako'y lumakas na gaya ng dati. Bumalik ko yung kalakasan ko. At ngayon po ay ako ay nakaligtas na ho sa cancer. At yung pong asawa ko ay nagtagamot din doon. Ang sakit po niya ay gout. Ay nawala po yung gout. Hanggang ngayon ay hindi nasumpong. At tumunod ho kami sa pagkain ng itlog, bulalo, mga yung isang mga kaliskis. Yung po ang aming kinakain at sumusunod po kami sa kanyang pagbalik sa pagpapacheck up. At ngayon po ay wala na akong nararamdamang masakit at ako po magaling na at bumalik po yung aking dating kalusugan, kalakasan. At yung pong anak ko at ako ay nagpagamot din at gumaling na rin po. At maraming po salamat sa Panginoon. Sa pamamagitan po ni Dr. Navarro ay nagkaroon kami ng pagalingan sa karamdamang ito. At nung po ako magpa-check up ulit sa doktor, ay wala na po akong sakit at ligtas na po ako sa cancer. Buhat po noon ay naging masaya na ang buhay namin at wala na akong mga sakit. Yun po. Sige. Di, sa pamilya pala kayo may depresya, ano?
Hindi, napagaling yung, sabi niya, napagaling kayo. Napagaling, nakasali asawa niyo. Pati ho, kapatid ko ay... Pati yung anak niyo? O kapatid? O kapatid ko, isinama ko. Ano ba mga karamdaman doon? Yun hong gastritis, yung sa tiyan. Yun po, ngayon po magaling na rin. At nagpapasalamat kami sa Panginoon na mayroong doktor na ibinigay ang Panginoon sa atin na hindi na nagpapagaling at ang mga pinakakain ay mga masusustansya at yung pala kaya pala nagkakasakit ng tao ay dahil sa hindi tama ang pagkain. Ngayon po ay maayos na po yung pagkain namin at natutunan namin ang tamang pagkain si Dr. Nabato sa kanyang mga pinakakain bulalo, itlog, araw-araw po itlog, gatas na whey milk at saka bupalo at yung pong mga gulay at mga prutas at Aling niya, ang gusto kong malaman kasi, nung mo kayong bago magpunta kay Dr. Navarro, ano po ang nararamdaman at observation ng isang tao na nagsasuffer ng breast cancer o yung depression ninyo sa inyong breast, ano po nararamdaman ninyo? Para sa ganon, ma-share po naman natin sa mga tagapakinig natin na kung ino nararamdaman nila, titingnan nila para aware sila na magpa-check up tuloy, tingnan nila mabuti. Baka may bukol ng ganun may bukol ng ganun. Para hindi ho dumating yung pagkakataon na mapabayaan at biglang maging stage 2 na nga. Stage 3, stage 4. Tapos, kung dalhin doon sa doktor, saka, talagang malubhana. Yun ang ibig ko bang sabihin po, kung... Sa mga nakikinig po... Hindi ho. Yung kayo mismo, kayo pasyente, ano nararamdaman ninyo? Kayo pa tinatanong sa inyo. Ano ba nararamdaman nyo noon? Nung hindi pa po ako nagpapagamot si Dr. Navarro, sige po. Ay, ang mga nararamdaman ko po ay masakit ang likod, yung palagi kong hinahangin, at masakit ang sigmura. Yun ho pala ay yun yung dahilan. At ang akin pong paalaala sa mga may nararamdamang katulad ko ay magpa-check up doon po kay Dr. Navarro at yung po ay... Hindi ho, ito. Ang tinatanong ko yung nararamdaman nyo noon pa. 2011 lang kayo nagpunta kay Dr. Navarro kasi. Ang tinatanong ko, ano ho nararamdaman ninyo noong mga panahong iyon? Kaya kung wala kayo nararamdaman, okay na rin ho. Dapat nararamdaman ko. Di ba nabanggit ninyo kayo inoperahan? Oo, may kalalaman ho ba yung operasyon ninyo doon sa breast cancer? May breast cancer na ho ba kayo noon? Nung kayo inoperahan? Oo, doon mo na-detect. Doon kung na-operahan. Kasi maliit pa po yun. Kaya wala pa ho masyadong nararamdaman. Kaya ang aking paalaala sa mga may nararamdaman at may nakakapa sa kanilang mga breast ay pa-check up na po agad para hindi lumaki, para hindi umabot doon sa mga stage 3, 4, gayan. Ang akin pong pinaabot sa mga may nararamdamang katulad ko ay magpagamot na agad. At yung pong cancer ay hindi po yan nasakit hanggat hindi pa malala.
pag malala na po saka po yan na sakit. Kaya ang aking paalaala sa may mga nakakata ay magpagamot na agad, lalo na po kay Dr. Navarro, doon po magpagamot. Ano? Kasi doon po ay nagagamot at hindi po nauoperahan. Hindi po siya nag-oopera, ginagamot na po niya at na galing na wawala po yung bukol doon. Sa pamamagitan ng kanyang mga binibigay na gamot ay natutunaw yung mga bukol-bukol. Yun po. Okay. O, sige. So, galing na ho kayo. Magaling na po. Magaling na po. Wala na pong nararamdaman. At yung dati hong kalakasan ko noong kabataan ko ay bumalik na rin. Para po akong bata ang lakas ko sa pamamagitan ng pagpagamot si Dr. Navarro ay bumalik na po ako at sa tulong ng Panginoon. Yung po bang doon pa kayo gusto ko may bukol ho ba sa breast ninyo? Opo. Nakuha yan nung operahan, gano'n ho ba? Opo. Kung nakuha yan nung operahan, bakit kayo napunta kay Dr. Navarro? Wala na pala. Ay, may nararamdaman po akong mga iba't iba pang sa mga parte ng katawan ko. Kahit na-operahan na. Teka, ang pinagdaban niyo kay Dr. Navarro ay tungkol doon sa inyong breast? Opo. Cancer? Doon pa rin po. Ibig sabihin niya nung operahan kayo, may breast hindi ho naalis yun nun? May nararamdaman pa rin ho ako kahit na-operahan na. Doon po gumaling kay Dr. Navarro yung mga nararamdaman ko sa katawan ko. Paano niyo nakilala si Dr. Robin Navarro? Nagbakasyon po kami sa Pangasinan. Abo? Sa anak ko. Ay, yung pala pong anak ko ay nagpapagamot si Dr. Navarro. Nararamdaman din sa katawan. Sa Dagupan pa po kami nag-umpisa. Oo nga, Dagupan niya. Tapos nung pong kami ay sa ulit ng namin check-up, nalaman namin mayroon pala siyang clinic na dito sa Shore Boulevard. Ayun. Ay doon kami pumunta kasi dito kami sa Laguna nakatira, mas malapit dito sa Manila. Okay. Tapos noong kami naman ay nagpapagamot, yun ang kanyang ibinigay ng mga gamot, yung balancing, saka maraming mga gamot na ibinigay at yung pagkain po ay iniayos, yung mga bulalo, itlog, at mga isda, at gatas po. Buhat po nung kami ay nakain ng mga gayon, nawala na ho yung mga nararamdaman kong yung mga sakit ng likod sa buong katawan ko. Nawala na po. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon at ginamit si Dr. Navarro sa karamdaman ito. At nung pong ako'y magpa-check up ulit sa doktor, ay wala na po. Okay. Tingnan din yun ninyo. At baka sakaling ko. Baka merong nararamdaman pa kayo kung hindi ko na ba kayo nagbabalik doon sa hindi na kayo mapasal doon sa klinik niya. Napasal-pasal pa rin ho. Ayun. Hindi pa rin po ako nagpapacheck up yung... Okay. Yung mister niyo, nandiyan pa? Opo. Nandiyan ba sa inyo ngayon? Opo. Ang mga anak niyo, nandiyan pa rin? Wala na po. Kami ho ay... anim po ang aming anak ay may asawa ng lahat. Kami nalaan dalawa po. Wala kayo kasamang apo man lang dyan? Wala po at malalayo po. At
ilan po lang ng anak. Ayun. Eh, sino magkasama ngayon sa bahay? Kailan dalawang mga asawa? Opo, kami lang ang dalawa. Ano pangalan ng unang asawa niyo? Ernesto Gatpandan po. Oo. Mas mida sa inyo. Pareho po kami ng edad. Naku, sweet na sweet pala kayo, ah. Sige. Tulog na ho ba siya? Tulog na po. Naku, maaga niyo pinatulog. Tinulugan kayo, ma'am? Sige po. Wala ko ba kayong gusto batiin? Binabati ko po si Dr. Navarro. Wala, sige. Pasalamatan lang ninyo. Doktor ng kasamahan niya doon. Si Dr. Leach. Kilala niyo yun? Yung sekretary nila. Oo. Nagpapasalamat kami sa kanila na ginamit sa karamdaman namin. Si Dr. Alice po, asama po ni Dr. Robin Navarro yun. Hindi sekretary. Sino? Kasi namin ipinapanalangin na ang kaniyang mga pasyente ay patuloy na pagalingin. Okay. Patuloy na mag-check up upang manumbalik ang kanilang kalakasan. Alright. Alayuin niya. Maraming salamat po sa inyo. Kami, salamat. Ingat lang kayo. Salamat po ng marami. Maraming Si Mrs. Eugenia Gatpandan, pinanganak ng Cavite, at nangyayari nasa Laguna. Asawa niya si Mr. Ernesto Gatbunton. Gatpandan. Marami ang mga gat-gat. Gat matalingag, di ba doon? Marami. Gatbunton, Gatdula, di ba? Gatdula. Meron siyang breast cancer, stage 2. Madali ito kay Dr. Navarro, no? Okay. Pero, Moy, halika.